Ito na yung karugtong ng aming travel, ng aming bakasyon noong January at excited ako na i-share ito sa inyo dahil first time lang din namin pumunta sa bansang ito. Yung naging flight namin is from Miami, Florida to Georgia and then from Georgia to Bahamas. So we are looking over the islands of Bahamas dito. Pinagpabawal po pala nila dito sa airport na mag-video ng kanilang mga facilities. So yung eroplano lang yung kinuhanan ko. Bilang isang US citizen, US passport lang yung nire-require nila para makapunta dito. Bago pa pala ang lahat, hindi kami pumunta sa main island ng Bahamas. Pumunta kami sa isang maliit at mahabang island na ang pangalan ay Eleuthera. Pagkakita ko pa lang ng bughaw at malinaw na tubig, na-excite na ako mag-swimming kahit hindi naman ako masyadong marunong lumangoy. Kahit na sobrang excited kami, naging stressful din ito para sa amin kasi alam nyo ba, yung bagahe namin hindi dumating. Yung asawa ko wala talaga siyang pangpalit ni isang t-shirt, wala. Buti na lang at nakasuksok ako ng isang tank top, shorts at underwear sa aking backpack nung umalis kami. Kung hindi, wala talaga akong pangpalit ni isa. Marami pa akong kwento tungkol sa aming bagahe pero sa susunod na yon. Ngayon, papasok na kami dito sa hotel na aming tutuluyan. Medyo mahaba yung driveway nila dito papasok at medyo lubak-lubak din yung daanan. Hindi ko alam kung anong uri ng bato or mineral ito pero puti yung kulay ng daanan dito papasok sa hotel namin. La Bougainvillea pala yung pangalan ng hotel na tutuluyan namin at ito yung itsura papasok dito. Ang klima nila dito ay parang sa Pilipinas lang din pero hindi kasing init at kasing humid sa atin. Very private pala yung lugar na ito so swak na swak ito sa mga gustong mag-honeymoon at gustong malayo sa ingay ng syudad. Tara, pasok na tayo sa hotel. Ayun, nauna yung asawa ko. Ito yung front door nila. So pagpasok mo, makikita mo agad yung private pool nila at saka yung dagat. Sinalubong kami agad ng staff ng hotel na to at binigyan niya kami ng short tour ng kanilang mga amenities. Una niyang in-introduce sa amin yung kanilang bar and restaurant. Siguro nakita niyang gutom na kami or uhaw na uhaw. At meron din silang free drinks to welcome us pero hindi na namin in-avail kasi hindi naman kami umiinom at we're not sure kung anong inumin yung ibibigay sa amin. Ito naman yung aming bedroom. May dalawang queen size na bed dito. Tag-iisa kami ng bed ng asawa ko. Parang magkaaway lang. At yan yung itsura dito sa labas ng aming bintana. Tapos ito yung closet nila na merong mga extra na blankets at saka towels. At meron din silang safe na pwedeng pagtaguan ng aming pera at passports. Then they also have a mini fridge with freezer at may coffee maker din doon. At ito naman yung kanilang bathroom and shower. Bet ko yung kulay ng kanilang shower tiles dito at gustong gusto ko rin yung design niya. Ito yung itsura niya, oh. Ganda, diba? Ganyan talaga ako. Mahilig ako mag-spy ng mga designs at kung ano-ano pang mga bagay sa mga lugar na pinupuntahan namin. Actually, mas maganda na merong ang dalawang bed. Kasi yung isang bed ginamit namin pag after namin ng gala, dyan kami nagnanap. Tapos yung isang bed naman is for bedtime lang, paggabi lang, para mapanatili namin itong malinis. After naming masettle yung aming mga gamit sa aming kwarto, naglakad-lakad kami dito sa labas ng pool at naglakad-lakad din kami dito sa kanilang beach area. Maganda talaga yung lugar nito kasi napakatahimik at kaunti lang yung tao dito. May daanan naman doon na desente sa kabila pero nag-shortcut lang kami dito para mapadali yung pagpunta namin sa may dagat. At ayan na nga, naglakad-lakad na kami at na-feel namin yung balas. Buhangin pala sa Tagalog. Lumabas yung pagkahiligay nun ko. Hindi talaga maiwasan minsan na maghalo-halo yung salita ko. May hiligay nun, may Bisaya din minsan, tapos may Tagalog, tapos dito English din. Nagpatuloy din kaming maglakad dito sa mabato na area para makita kung ano naman yung scenery dito. At may nakita kaming mga buhay na mga seashells. At tinay kong lukitin, tinay kong kunin. Pero hindi makuha dahil matigas. Gusto ko lang makita ko nung laman niya. At syempre, nagtampisaw na din ako sa tubig. Hindi pa pwedeng mabasa kasi nga isang shorts at isang underwear lang yung pangpalit ko. So this time, iniisip ko pa kung ano yung magandang gawin ko dahil isa nga lang yung pangpalit ko. Wala nga din akong swimwear. Medyo malamig pala yung tubig dito at very refreshing sa pakiramdam. Diyan lang yung hotel namin sa taas. Tapos dito na yung beach sa baba.
Siyempre, sulat-sulatin tayo sa buhangin. Sinulat ko lang yung pangalan na Bahamas. Tapos may na-meet kami na gala na aso dito at yung asawa ko nagpaglaro pa sa kanya. Na-miss lang yata namin yung aso namin. It might be his. Is it a girl or a boy? Hanggang dyan lang muna yung video natin. See you sa part 2.